Sa liblib na baryo ng San Isidro, may isang matandang bahay na laging sarado ang mga bintana, kahit sa tindi ng init ng araw. Doon nakatira ang pamilyang De la Cruz, sina Aling Rosa, Mang Ernesto, at ang kanilang dalawang anak na sina Lira at Tomas. Tahimik sila at bihirang makihalubilo sa mga kapitbahay. Ngunit sa bawat gabing walang buwan, may mga alangas-ngas na naglalabasan. Ayon sa mga taga-baryo, may naririnig silang mga kakaibang kaluskos mula sa bubungan at mga iyak ng sanggol na tila nagmumula sa hangin. May mga alagang hayop din na biglang nawawala, mga manok, kambing, at minsan, pati mga pusa. Kapag kinabukasan, makikita na lamang sa gilid ng gubat ang mga katawan ng hayop, tuyot at walang patak ng dugo. Isang gabi, si Nardo, ang binatang bantay ng bukirin, ay nagdesisyong alamin ang katotohanan. Bitbit ang lampara, dahan-dahan siyang lumapit sa bahay ng mga De la Cruz. Doon niya nasalayan ang isang tanawing hindi niya malilimutan, sa liwanag ng buwan, nakita niyang si Mang Ernesto ay nagbagong anyo, ang kanyang mga mata ay namumula, ang mga kuko'y humahaba, at ang balat ay nagiging kulay abo. Si Lira naman, ang kanilang anak, ay nakabitin sa kisame, unti-unting bumubuka ang bibig na may matatalas na ngipin. Napatakbo si Nardo, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang boses ni Aling Rosa na malamig at mababa, "Hindi mo dapat nakita yan, Iho." Kinabukasan, biglang naglaho si Nardo. Ang mga kapitbahay ay nagtanong-tanong, ngunit walang nakakaalam kung saan siya napunta. Mula noon, mas lalong naging tahimik ang pamilyang De la Cruz. Ngunit tuwing gabi, sa gitna ng katahimikan, may maririnig pa ring mga kaluskos at iyak ng sanggol mula sa lumang bahay. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung totoo nga bang aswang ang pamilyang De la Cruz, o baka naman, isa lang itong kwento upang takutin ang mga batang mahilig maglaro sa dilim.